Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Basta merong nangyari na kanuluan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Sinampahan ng reklamo si Davao City Representative Paulo Duterte sa Department of Justice o DOJ, kaugnay ng umano'y pananakit at pagbabanta sa isang lalaki sa isang bar sa nasabing lungsod noong Pebrero. Kinumpirma naman ito ng Prosecutor General na si Richard Anthony Fadolion. Batay sa pinirmahang salaysay ni Criston John Moreno, na inilabas lang noong Biyernes, May 2, sinaktan at tinatakat umano siya ni Pulong Duterte. Dagdag pa niya, wala silang naging alitan, o kahit anong hindi pagkakaunawaan bago nangyari ito. Kumalat ang video ng insidente, kung saan may hawak umanong patalim si Pulong Duterte. Ani Moreno, unang beses pa lamang daw silang nagkita ni Congressman Pulong, at ganun na ang nangyari. Samantala, pinapa-authenticate na raw ni 1st District Davao Representative Paulo Duterte sa kanyang mga abogado, ang viral video kung saan makikita ang umano'y pananakit at pagbabanta niya, sa isang lalaki sa isang bar. Ipinauubaya na rin aniya sa mga Davaoenyo ang desisyon, kung nais pa siyang iboto sa pagkakongresista sa nalalapit na halalan. Alis na tayo dito, sabi niya maraming salamat at hindi na raw tayo maghanap ng gulo sa government nila. So, salamat daw. If ever daw, ano pa yun sabi niya? Ikaw naman. Ulawon? Sir, sinabi sa amin sir na hindi naman kami paalisin talaga na or hindi na kami makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon sir, doon So, sa dalawa na ang Duterte Park. Gano'n na sir. Sir, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay po niyo nakarang araw. Then, yung bantang paglusob sa bahay ni PRRD at sa pamamahay po ninyo. Lusubin na nila. Kanila na kung gusto nila. Nagdoktor lang ata yung mga pulis na yan. Sige, palusob nyo. Wala namang problema. Basta nasa batas sila, okay lang. Sir, what's your reaction with the statement of Attorney Torion? Sabi nila may tanim kaso daw na... Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know, alam naman natin sir na si Attorney Kaufman sinasabi niya na the former president is in good spirits. Yes, totoo naman. At saka masaya siya. Sila nagkwentuhan sila matagal. How is he? Nagmamasahe ako eh. Okay. Sir, how is he, ma'am? How's your Lolo? Actually physically. He's okay. He's actually like really healthy. Mm-hmm. Whenever we talk about you guys being here, he's really happy to know about it, and he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah, Bigyan mag-English na. Thank you. Sir, may reaction ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-file ng defense about jurisdictional challenge? Dili na muna pwede istoryahan okay, sa sulod. okay, I see. Nay naga-monitor sa amo ang meeting, so ginagi-inform namin daan na isa diya kabantay na dili pwede istoryahan ng within ng sa kaso niya. Unsa reaction ni dating Pangulo sir sa fierceness ni VP Inday ngayon sir during his campaign? Katawa lang man. Katawa na siya. Every time akong i-mention na pangitag-away si Inday, iguro siya mo katawa. So ako lang po siya punta, sa message niya kay Mayor Baste, sa message niya sa iyang mga apo nga ni Dagan pagka-congressman o councilor. So nasa yung mga message, pero di na resulti na din. Sorry lang. No problem sir. So, Sir, okay. ingon po din siya na kaning nahitabo sa iya ha, it is for the Filipino people and his country, walang personalan. Trabaho lang daw. Sir, may reaction ba si Tatay Digong sa statement na nasabi nila na the next person daw to be jailed sa ICC si VP Inday?
Okay raman gani kami tanan na lang para diha namin tanan pamilya. Libre security, libre kaon, libre man tanan, okay ra. Okay kayo. Diha namin tanan pero ako mama murag di mo sugot. Ako okay ra. How about sir yung sinasabi nila na ni VP before na every time they have a meeting, sinasabi ni former president na kailan nyo ba ako pa makalabas dito? Is it Kana the same? ang makatubag ang korte ra gyud. Dili ko hindi ko katubagan. But is he not saying the same, sir? Muta na siya. Unsa na may kaso, mo igor pusod, di pwede istoryahan. Okay. It's between him and the lawyers. Wala ko'y labot. How are you feeling now, sir? Okay na ba? Ako? Gwapo kaya po. Gutom na. Wala pa may kaon. Okay. Ay, Kong, additional kasi sa survey karon sa Davao, Feel din ako, kay kikasuhan naman. dili. Oh. 90% ang imuhang rating tapos ang kalaban 4%. Kikasuhan naman, mo pantay na na, 50-50 na na. Believe sa ko. Tulo ka bulan ng investigasyon. So personally, sir, as the son of the former president, congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Maunay ginaampo na to sa Ginoo. Kaya kung asa ka gipanganak dito mo gusto mamatay, di ba? So muna among ginaampo sa Ginoo nga unta makauli. Sir, do you have a reaction na nag-file na daw ng case si Senator Amy Marcos as a result of the Senate inquiry? No comment. Okay, thank you, sir. May iba ka pa? Additional sir, mensahe sa taong bayan as congressman sa Davao. Sa akong mga kaigsunan Davaoenyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana kay wala pa may kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Daghang salamat sa kanunay niyong suporta sa ako ug sa akong pamilya. Og sa iya. Sir, one last question, sir. Maybe it is true na you are the youngest among the siblings kasi sa video karon sir murag wa man gyud ka na tiguwang. Mabuyagan na kita. Sir, one last thing, mag-picture na ito mga kababayan. No problem. Unahon sa nato mga same, Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanuluan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Next question, does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the Congressman na pang-atake sa inyo? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausapan ng Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan na lang. So clearly, VP, you believe na this is part of political, again, attack sa inyo mga Duterte? Oh yes ma'am, sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyor Rabaz.